Nagkaroon po ako ng anxiety. Kasi po yung nanganak ko yung nurse, mas kahit anong sinasabi. Hirap po labanan ang anxiety kasi pag wala akong kasama, parang Mawala sa sariling po. pag-iisip. Kasi natatakot nga, kaya po anxiety. Isang Okay. Mapagpalang araw mga kalingap mga kababayan, at ayan, nandito tayo sa barangay San Vicente at mayroon tayong pupuntahan dito, isa sa inilapit din sa atin. Kaya mga kalingap mga kababayan, tara samahan nyo kami at alamin ang sitwasyon ng nilapit na to sa akin. And let's go. Dito tayo, no? Ang kalingap mga kababayan. So, ito po, no, pababa. Hello po! Ay, ang bahay nila ay ganito, no? Ang area. Sino si Rialyn? Ay, ako po tatay. Ikaw. Hello, baby. Anak mo, ate. Opo, pang-apat. Pang-apat. Ilan taon na po siya? Yung 6 na buwan po. 6 na buwan. Okay. Hello, baby. Ganda ng bahay ninyo, ate, ha? Ano po, ito, tira lang po kami dito ng ama ng asawa ko. So, ibig sabihin, kayo sa pamilya, wala pa kayo sariling bahay. Wala pa po. Okay. So, ito, anak mo rin to? Opo, dalawa po yan, pangalawa. So, asan yung panganay mo? Ayun po, yung panganay ko, grade 9 po yan, yung pasukan. Grade 9. Opo, pag wala po siyang pangbaon, pinapatinda ko siya, naglalako po siya ng frozen food. Frozen foods. Opo. So, ito, anak mo rin? Opo, pangatlo po yan. Pangatlo. So, ito, anong pangalan ni ate? Princess Kathleen Tabe. Princess Kathleen. Pwede ka ate dito upo sa tabi ni mama? Yan, para makapagkwentuhan tayo about sa mga sitwasyon. Ayan. Ano natin itong mic kahit dito lang ate sa yan sa damit. Yan. Makakunin ni baby. So, anong pangalan ni ate uli? Rialyn Marcialis po. Rialyn Marcialis. Ilang taon po? Pa 34 ngayong pang December. Ngayong December ay 34 years old. So, ikaw naman, ano pangalan mo ulit? Princess Kathleen Tabe. Princess Kathleen. Ilang taon? 14 years old. 14 years old, nag-aaral. Anong grade? 9. Grade 9. Okay. So, sa mga anak mo ate, ilan na nag-aaral? 3 na po. Ito po, mag-grade 9. Ito po, mag-grade 2. Tapos ito po, prep. Yung pasukan. Ano yung prep? Kinder. Kinder. Po. Ano pangalan ni kuya? Ano name mo? Hindi ko masyadong alam. Hindi pa masyado alam. So, kuya, anong name mo? Alistair Marcialis. Lister. Kingsley Alistair po. Okay. So, ang bahay ninyo ay, kumbaga, nakikunik lang, no? Oo, wala pa sariling bahay. Walang sariling bahay. So, anong trabaho ni mister mo? Pag minsan po, construction. Pag minsan po, wala. Kasi po, pag minsan walang materialis yung nagpapagawa. Minsan sa isang linggo, 3 beses lang, 3 araw. So, minsan sa isang linggo, 3 times lang ang kanyang trabaho. Okay. So, ito ay si baby. Ang daming anak. Daming anak. Kunti lang yan ate. Oo, kunti lang po yan ate. So, yun nga ate, na iano rin kayo sa akin sa hindi ko alam na dahilan.
Po. nailapit din kayo sa akin. Po. Salamat po, tatay. So, kumusta naman ang pamumuhay ninyo, ate? Hindi naman po masyado nagugutom kasi naghanap buhay, pag minsan nangungutang. Minsan nangungutang Pangbigay ng bigas. po. Kahapon niya utang ko to ng 5 kilo kay na Maria. Oo. So, yun nga ang medyo mahirap dito, ate, kasi ay nasa time ng scouting. Inaalam ko muna ang sitwasyon ng inilalapit sa akin. Kung talagang as in, alam ko na hirap sa pamumuhay at kulang na kulang sa, lalong-lalo na sa bigas, babalikan ko po. Po. Salamat po, tatay. Pero bago yun, ate, gusto kong malaman kung ano yung sitwasyon ninyo, like sa inyong mga kalusugan. Po. Ano po, pag nung nanganak po ako nitong panganay ko, marami akong nararamdaman. Minsan nanghina po ako, hindi ako makahinga. Tapos palagi po akong nahilo. Tapos naalis po yun kasi kahit saan po ako nagpapagamot na doktor, tapos mga herbal na iniinom ko adning nahilot po ako ng parahilo. Nung pangalawa naman po, nung nanganak naman po ako nung pangalawa, ganun na lang, bumalik po yung nararamdaman ko. Oh. So, sa ngayon, ano ang nararamdaman mo, ate? Ako nahilo. Palagi nahihilo. Kaya po yung mga gawaing bahay hindi ko minsan gagawa. Kasi konting nahilo na ako. So, ate, anong pangalan mo, ate? Princess Kathleen po. So, ate Princess Kathleen, kunin mo muna si baby. Baka pwede kasi hindi kami makapag-focus ni mama pag-uusap. So, yun nga no, ate, no, ano natin yung iyong kalusugan. Dito tayo mag-focus, ano. Bibili dito sa taas. Lagi ka kamong nahihilo. Opo. So, ano yung mga tinitik mo na gamot, ate? Ngayon po, wala man. Dati kasi pag ganito, di ba po sa mga nanganak na binat daw, uminom po ako ng upak ng pero ngayon hindi na. So, nung mga nakakainom ka nun, ate, ano yung nararamdaman mo? Wala, tatanggal na lang po yung nararamdaman pa. Bumalik na naman po yung nararamdaman. So, pabalik-balik. Opo. Sa gamot na yung reseta, ganyan, yung sa pharmacy na bibili, anong tinitik mo, ate? Wala man po ako iniinom. So, nagpa-check up ka na? Dati po, binigyan ako ng gamot sa anti-vertigo. Hindi naman po natanggal yung Anti-vertigo. Opo. So, ano yung pinaka-eksaktong nararamdaman mo, ate? Yung eksakto talaga nararamdaman mo? Nahilo po ako. Parang umiikot yung bahay. Ay, ganon. Opo. So, para sa akin, ate, kasi nakaramdam din ako ng ganyan. Ilang years na nakakalipas, na dinala ko yan ng almost 3 years na ganyan. Opo. Nalulula talaga Ako po, ako. matagal na po ito. Matagal na rin. Opo. Nung secretary po ako, meron nga minsan mahimatay ako doon kasi nahilo nga ako. Pero pag nagpapacheck up po ako, okay naman po yung BP ko. Pag lang, nagkakaroon ako ng anxiety, tumataas yung BP. Anxiety lang po. Ano yung anxiety? Yung takot ka po mag-BP. Takot ka ma-BP. So, bakit ka naman matatakot ma-BP? Ano lang naman yun? Parang tela lang na ilalagay doon sa braso. Nagkaroon po ako ng anxiety. Kasi po yung nanganak ko yung nurse, kahit anong sinasabi. So meron kang phobia. Opo, anxiety. Anxiety kung tawagin. Ang hirap po laban ng anxiety kasi pag wala akong kasama, parang mawala sa sariling pag-iisip. Kasi natatakot nga, kaya po anxiety. Okay. So, ang ibig kong dito, ate, nakapagpa-check up ka. Oo, palagi po ako nagpapa-check up. Hindi naman po natatanggal ng doktor yung kilo. Yung dahilan po lang daw po yun ang meron, gano'n. Ayun lang po ang sabi ng doktor. So mga ilang years mo nang
nararamdaman yung ganyan, ate? Matagal na po, ning 34 na po ako, magka 34. Yung anak ko po, ning ano pa lang, 3 years old, yung panganay. Yung panganay. Yun po. Ilan taon na yun siya? 14, nasa So, 11 years. So, nasa 11 years. Abay, matagal-tagal na. Yun po. So, sa loob ng 11 years na ganun yung nararamdaman mo, ate, hindi ka nakakagawa halos ng mga gawain bahay. Hindi po ako palalabas dyan. Tapos pag may mga ano po, yung mga friend ko, na inaaniyan ako kumain sa kanila, hindi po ako masyadong lumalabas. Bakit? Nahilo po ako palagi. Ayun ang kinatatakot mo. Grabe, Kaya no? po pag may pinupuntahan ako, palagi kong kasama yung asawa ko kasi ayaw ko mag-isa. Isa. Natatakot. Po, dati po, ano ko, sekretary sa barangay, Mm. 5 years. Mm-mm. Nung ano po, hindi ko na masyado magawa yung ginagawa ko kasi nga, palagi ako nahilo, yung mga seminar, hindi na po ako nakakapunta. Mm-mm. Kasi po, palagi akong nakahiga. Nagkaroon nga po ako dito ng mga kasa. Mm-mm. So, palagi akong nakahiga, natutulog. Ay, ganon. Hindi po ako nagbibilad. So, same tayo ng naramdaman, ate, ay ang pinaka-findings doon sa ano ay vertigo. Opo. So, alam ko sa vertigo ay mayroong ini-apply din dyan na gamot. Matagal-tagal kong dinala rin yun. So, ang ano kasi dyan, ate, ay lakas ng loob. Opo, tama po sa datay. Lakas ng loob ang kailangan dyan. Kasi kung mahina ang loob mo, talagang aatakihin at aatakihin ka niyan. Opo. So, sa ngayon, kasi nga, yun nga, inilapit kayo sa akin, maliban dyan sa iyong nararamdaman na yan, ano pa yung, halimbawa, may pwedeng itulong namin, ano pa yung pwede namin na itulong sa inyo, ate? Gusto ko po sana ipasok yung anak ko, matulungan mo sa pag-aaral po. Kasi po, minsan, kinakapos kami ng, kahit po din grade 9 pa lang po yan. Pag minsan po, marami rin pangangailangan po. Kagaya po kanina, nag-aaral class po lahat, di ba po? Wala po siyang masakyan pa uwi. Kaya po doon, naglakad lang po sila kahit 11 p.m., 11 a.m. na ang inyong. Grabe, no? Po. So, Pag wala po siya pang baon, alam po nila lahat dyan. Pag wala po siyang pang baon, naglalako po siya kung yung mga paninda. ganon. Po. So, nasa na yun? Kasi gusto kong makakwentuhan, ano? Si Ate, Anong pangalan nun? Princess Kathleen po. Princess Kathleen. Po. Gusto kong makausap about sa kanyang school. Po. Kasi pag po yung magturo-tinda siya, Okay. po, pag nakakabinta po siya, ang saya-saya. Okay. So, ano ito natin, mga kalingap, mga kaibigan, alamin natin ang sitwasyon, no? Lalong-lalo sa batang ano pangalan uli, ate? Princess Kathleen, pag halimbawa po hindi ako nakakagawa ng gawaing bahay, siya po yung gumagawa, naglalaba, naglilinis, nagbabantay ng mga kapatid niya. So, masipag ang Po. bata. Pag minsan nga po na hindi ako makapunta sa eskwelahan nila ng mga kapatid niya, siya po yung pumupunta. Halimbawa po kahapon, hindi po ako nakapunta sa eskwelahan ng pangalawa. Siya po yung nag-attend ng meeting. Okay. So, ano pangalan mo? Anong tawag sa'yo? Kathleen. Kathleen. So, Kathleen, dito ka banda. Usog-usog kay mama mo kasi... Haba kasi ng princess. Oo, princess. So, pwedeng princess, pwedeng Kathleen. Po. Alin ba? So, ikaw, Kathleen, anong grade ka na uli? Grade 9. Grade 9. So, inaayos po ang buhok ni
Princess Hindi Kathleen. mo siya kasi pala ayos. Hindi siya pala ayos. So, hindi siya ano yung bang kung ano-anong Hindi gustong po. i-apply sa Kagaya mukha. po sa akin. Simpleng dalaga o simpleng babae. Very good yan. So, 14 years old ka na. Ulitin ko, ikaw ay grade 9. Tama? Ano, grade 9 ka na o mag-grade 9 ka pa lang? Mga grade Mag-grade 9. So, yun nga, ano yung mga importante at kailangan mo sa school? mga ni gamit. Gamit sa school. Like notebook, papel, ballpen. Nagagamit ba ang high school ng Crayola? Gumagamit pa rin ng Crayola ang high school. Okay. So, bag. Siguro meron ka ng bags. May bag ka na, no? Wala pa rin. Yung bag niya po nung isa, ni brotas na. Butas-butas na. Grabe, no? Uniform. Wala rin. So, ano yung ginamit mo nung nakaraan na uniform? Ano sa akin? Maiksi na. Maiksi na. Oo nga, mga kalingap, mga kaibigan, parang matangkad ang dalagitang ito, no? So, ikaw ay 14 years old, ay tatangkad ka pa. So, ang mga kulang sa'yo, mga kagamitan sa school, sa palagay mo, hindi kayang ibigay ni Papa or mabili ni Papa yon? Sa palagay mo, ate? Nabibili naman po kasi po nagtitinda po siya. Kumbaga, sa tulong na rin niya mismo. Po. Minsan po, pag may nagbibigay po sa kanya, iniipon po niya. Ay, ganon. Po. Ano yung pinakataas mo na grade nung yung itong huling pagpasok mo? Anong pinakamataas mo na grade? Nung first quarter. First quarter rin yun, di ba? May 95 din po siya. May 95. Kaso po, nung nagkasakit siya, na po siya sa with high honor. Kaso po, palagi po siya nagkakasakit. Kaya naging 86 yung average, hindi siya nakaabot ng 90. So dapat kung nakaabot siya ng 90, meron siyang with honor sana. So saan siya nag-aaral? Sa Gugun po. Sa Gugun. Bakit dito San Vicente wala? Yung mga barkada, dito po hanggang grade 6 lang po. Hanggang grade 6 lang. So sa Gugun ang mayroon high school. So medyo malayo-layo pa rito yun, ha? Pag minsan po, pag walang pamasay, nakikisakay po siya ito. Nakikiride na lang. Ay, grabe naman, ano? So, yun nga, si Kuya, ano yung na trabaho niya? Construction. Construction po siya. So, construction, ibig sabihin, lagi rin siyang wala rito. Diyan lang po naman nagtatrabaho sa Tongdol. Sa Tongdol May din. kabahay po dyan, nagpapagawa po ng bahay. Kaso po, minsan walang materyales. Kaya 3 araw lang minsan. So, ibig sabihin, ang pagiging construction ni Kuya ay hindi as in permanente. Hindi po. Kaya minsan tumutulong rin ako magtrotinda. Okay. So, ganun lang, tulong-tulong lang. Po. Kasi So, minsan nagkakautang. So, ibig sabihin, kulang na kulang ang kinikita ni Kuya. Kahit po, grade 9 pa lang yan, hindi meron natin pangangailangan. Yes, tama yan. Po. So, ayan mo, Princess, pag may sasama kita doon sa mga school supply na mabibili ko sa mga estudyante dito sa Dunsol. Pero, yun nga ang ko sa mga estudyante dito ay sikapin ninyo na mag-aral ng tuloy-tuloy. So, ano ang pangarap mo? Anong gusto mo maging? Flight attendant. Flight attendance, grabe. So, pwede nga, mga kalingap, mga kaibigan, na maging flight attendance ang dalagitang ito kasi ay medyo may katangkaran. Hindi ka pa ba nagpapaano ng height mo? Kung anong height mo? Ano yung height mo? 3. 5'3". Aba, bata ka pa, so aabot ka pa ng kasi si Antoinette ay 5'6". So, ganun lang, Princess at Ate Rialyn. So, ang iyong karamdaman Ate Rialyn ay meron akong ibibigay sa iyo na ito ay itatry ko sa iyo
sa nararamdaman mo. Salamat po, tatay. So sa ngayon ay nasa scouting nga ay ganito mo na yung ano natin. Either na pwede kong masama ito si Princess doon sa mga gamit sa school. Salamat po, tatay. Malaking tulong po yung mo, itutulong sa amin. Ayan. Welcome po ate. At yan po ay galing sa mga nagmamahal dito sa Dunsol, ano? Po. So ganun lang, Princess ha. Ano ng pag-aral ha? Magpursige para makamit ang iyong pangarap na maging Ay, tatay, daddy. grabe, flight attendance talaga ha. So, napakasaya ni mama mo yan pag nakamit mo yan. Po. Sabi ko nga po sa kanya, magporsige siya mag-aral kahit naghihirap. Dahil po kapag nag-atiis. Oo, mahirap pag nagtitiis. Po. Talagang ganon. Mahirap pag nagtitiis. Or mahirap maging mahirap. Mahirap pag nagugutom. Yes, tama yan ate. Po. So, ikaw ay panganay, tama. Yan ang sinasabi ko na dapat ang mga panganay ay magsumikap. Hanggat nakikita ninyo na kaya ng magulang ninyo na kayo ay makapag-aral, yun ang unahin ninyo. Kasi yan ang bukod tangi na magiging mana ninyo. At sabihin na sariling sikap nyo dahil kayo ay nakapagtapos. Pero ganun pa man, kayo ay nasa poder ng magulang. Okay, Princess? So ano lang, tuloy-tuloy lang ha. Tuloy-tuloy sa pagtahak sa pangarap kahit na gaano kahirap. Ikaw ba, Riale, nakaranas ka na ba na pumasok na walang baon? Opo, palagi. Palagi. Po. Dati po, pag nag-aaral ako, naninindam muna ako ng puto, walis, mga gulay, bayabas. Ganon. Tapos po, halimbawa po, nakadilin siya ako kumita ako ng 10. Bibili ko po yun ng ulam, tapos yung 2 pesos baon ko. Sa dati, nung ikay asko, so, kung ibig sabihin, parang nagmana ito sa'yo. Mahilig din po kasi ako nung dalaga pa ako magtinda-tinda. Okay, kaya pala medyo magkaiba kayo ng kulay, oh. Ikaw ay dito sa loob ng bahay at siya naman ay lagi na sa labas, kaya medyo brown ang kanyang kulay. Yung ama kasi po niya maitim. Yung tatay niya maitim. Huwag naman ganun maitim, ate. Brown lang. Grabe ka naman. Dugong Pinoy baga tayo. O, huwag yung maitim. Pinoy lang o brown. So, yan po, no, mga kalingap, mga kaibigan. Ay bagong scout natin dito sa barangay San Vicente ba to, ate? Po, Yun. Purok Ono, barangay San Vicente. Ito po ay Dunsol pa rin, ano? So, ito po ay masasama na rin natin isa sa estudyante. So, nadadagdagan tayo ng mga estudyante, mga kalingap, mga kaibigan. Pero ganun man, ay atin pong sasalain ang mga estudyante natin dito sa Dunsol. So, ganun lang, Princess, ha? Pag ipapasok na rin kita doon sa mabibilihan ng mga school supplies. Salamat. Yan, welcome. At Unang boses niya kasi sabi sa akin, nahiya po siya. huwag kayong mahiya. Hindi nyo dapat ikahiya ang sitwasyon ninyo. Kasi hindi naman masama magsabi ng totoo kasi yun ang pinaka-importante. Okay? Pasalamat tayo kasi nga ay kahit pa paano ay may mga nagiging kaagapay, katuwang din ako sa paglingap at pagtulong dito sa ating bayan ng Dunsol. So ganun lang, Ate Rialyn. Mamaya mayroon akong ibibigay sa iyo na pwede mong matry, ha? Po, salamat po, tatay. Welcome. Dahil meron ganyan na pinadala niya sa Okay.